So yun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? So tinitingnan lang natin tong chart ni ETH. No, so far talagang downtrend si ETH ngayon kung titingnan natin, no? Pababa siya ng pababa. So lahat ng support natin dinaanan niya, no? From 37, 35, 33, ngayon naman gusto niyang kunin si 3,000. Once na nakuha niya si 3,000, possible kunin niya si 27, no? So hanggang 2730 for me 2730, tapos magkakaroon ng bounce dito once na nakuha niya si 3,000 mga lodi. 27 or basta ganyan, yan yung area, no? So hindi, wala namang sakto tulad nung sinabi natin 110, tulad nung sinabi natin kay Bitcoin, nung pag nakuha niya si 110 magkakaroon ng drop. So hindi naman nakuha si 110, nakuha si 108, no? Tapos nagkaroon ng drop. So walang sakto. So tayo estimated lang, no? Possible. Pero kung nakikita nyo naman is nagkakaroon ng kahit papaano, di ba? Nagra-rhyme doon sa area na yon, di ba? So parang ito si BTC, no? Kung titingnan natin si BTC sa 1 month time frame. So ayan. So 1 month time frame, ulitin lang natin kasi nga ito yung mga nangyayari nung ngayon, okay? So ito yung lumipad hanggang March 30. Hanggang March, sabihin na natin hanggang March lumipad siya ng, or sabihin na natin hanggang April, no, lumipad sila hanggang 63,000 and then nag-drop hanggang 29. So 63,000, no, ang nilipad, tapos biglang nag-drop hanggang 29. Kung titingnan niyo ilang percent 'yun, 'di ba? Sabihin na natin nasa 45 yata, no? 45 ba? So correct me if I'm wrong, ha. Yan na, nandiyan siya sa area na yan. Kaya lang, so sa taas nito, sa laki ng inangat nito from October 1 to April, nakuha lang yan, kumbaga sabi natin October 1, 2020 to April, no, 2021. Pero dito, no, nakuha yung ganyang kataas ngayon hanggang December lang, no, October to December, nakuha niya na yung maximum potential niya. Kaya sinabi natin na possible mag-drop ng 110, kaya lang 108 siya nag-drop mga lodi. So ngayon Bitcoin naman, hanggang saan ba ang ibabagsak ni Bitcoin? Ayon dito sa sideways natin mga lodi, no, ganun din. For me, ako nga nasa 91. After ng 91, dun lang tayo pwedeng pumalo ng hanggang 81. Yung iba hanggang 87, ako naman nasa 81 ang range natin, no? 81 ang range natin mga lodi, no? Tulad ng sinabi natin before, ito yung nakita natin sa history na kapag nagkaroon ng big drop, ang sinusundan ko yung kung ilan yung presyo ng big drop na yon, okay? So ako hanggang 81 ako or 80, no? Pero possible baka 85, 88, no, lumipad dyan. So ako, tulad nga ng sinabi ko, habang nagda-drop si ETH, bibili lang ako ng bibili. Katulad niya, nasa 3252 na siya, no? Kanina 3253 ay 3233. So bili lang tayo ng bili dyan kasi ang ETH na natin ay check lang natin yung ating margin, ay ang ating so ayan, no? So meron na tayong 2.28. Yan, 2.28 na tayo kay ETH yan, 2.28. So negative 45 tayo, pero tignan natin, di ba? So bili lang tayo ng bili habang bumababa si ETH. Baka mamaya biglang mag-comeback ng 3.5, di ba? Pag nag-comeback ng 3.5, lipad yung 45 na yan. Yung negative na yan, biglang lipad yan, no? So yun lang yun, KGX, ha. Tapos ito, meron tayo dito si ZZ, no? Nagsisimula na naman mag-tweet si ZZ. Sabi niya, United Arab Emirates hold 40 billion in Bitcoin. Yan. Source, ito, pero ZZ Binance yan, no? Pag ito yung nag-tweet, mga lodi, no? So ako, pinaniniwalaan ko to kasi real account naman yung nag-tweet. Okay? CB, no? Bad idea. So ang dami niya sinabi, oh. So yan, binabantayan ko din si ZZ, So alam niyo naman, ZZ is founder yan ng Binance before, no? Co-founder, CEO holder, o CEO pa rin pala si ZZ ngayon. And then ito, sa Cointelegraph, Trump. O yan, ha? Little Bitcoin and wipe out our $35 billion, no? This call for the strategic Bitcoin reserve. So nasa positive pa rin sila. Ako, syempre si Donald Trump naman, si President Donald Trump, meron pang pangako yan, di ba? So tingnan natin sa January,
January 25, I think inauguration ng January 25, di ba? So anong possible mangyari sa inauguration pag upo niya? Baka malay natin doon mag-start yung lipad. So we have 1 month pa dito. So ako, buy lang ako ng buy kasi nandiyan ako sa buying area ko eh. So yun nga yun, tulad ng sinabi ko nakaraan, 1-8 nga lang yung ETH natin noong nakaraan, di ba? Naging 2-8, di ba? Kasi yung ginawa natin, nag-buy and sell lang din tayo dyan. Tapos sabay, nung nag-2-8 na, so ngayon, biglang nag-drop, laki niya yung ng natin, kahit pa paano, nag-drop si ETH, nag-drop din yung portfolio natin. So tayo, nagpapakita tayo ng port, tulad ng sinabi ko sa inyo, kasi gusto ko maging reference nyo to someday. Gusto ko maging reference nyo yung ginagawa natin ng mid-bull run investment, para at least kahit pa paano, sa susunod, pagdating ng bear market, pag gumawa na tayo ng Telegram, alam na natin kung saan tayo mag-exit, di ba? Alam na ninyo kung saan kayo kasi hindi tayo sabay-sabay ng exit niyan, panigurado. Kasi yung iba sa inyo may mabilisan kasi kapag umangat lang ng konti, nag-exit na. Yung iba naman nag-hold talaga hanggang 3 taon, mga ganyan, di ba? Kasi sa totoo lang, kung papansin nyo, yes, 3 taon kasi is matagal yan. Kapag kunyari kayo, tingin kayo ng tingin ng market. Tulad nga ng sinabi ko before, ngayon pa lang at least nakikita nyo na, di ba, na ang nangyayari ngayon sa crypto is mabilisan yung lipad, mabilisan yung bagsak, di ba? So para at least maging mapag-aralan nyo yung emotion, di ba? Yun lang naman yung importante sa atin eh. Ang importante diyan, mapag-aralan nyo yung emotion, paano i-handle yan. Kasi kapag hindi nyo na-handle yung stress, wala, buy high sell low kayo, mga lodi. Kasi ako magiging break even ako sa ETH ng 2.7. Break even ako sa ETH ng 2.7, no? So pero kapag nag-ano naman yan, kapag bumalik naman ng 2.7, bibili pa tayo ng bibili, no? Yun ang pangako ko sa inyo, bibili pa tayo ng bibili, no? Kunyari, biglang wala na, tuluyan na nag-bear market. Hands up na ako doon, wala na akong magagawa. So, hold ulit yung token ko. Pag-iipon na ako ulit ng token, hold lang yan. Tapos bili lang ako ng bili kapag bumababa. Tapos mag-iipon na ako ulit ng top 10 tokens. Ganun ang gagawin natin. Okay? So, yun lang sa ngayon, KGX ang ating news, no? At dagdag ko lang din pala, no, doon sa mga sumasabay sa mga meme token. Tandaan yan, maraming influencer na nagko-content ng mga meme, lalo na low market cap, no? Kaya nila kino-content yan para magsipasukan kayo, para tumaas yung market cap. So, kung makikita nyo, hindi lang kayo yung pumapasok doon, kundi doon sa mga may iba, marami kasing influencer na nagpo-promote. Siyempre, yung lahat ng influencer na yun nagpo-promote, ang mangyayari niyan, yung mga followers nila susunod, di ba? Pagka sumunod diyan, tataas ang market cap and then magtitipi sila. Di ba? Pag tumaas yung pag nag-TP na sila, ayun, yung iba nakakasabay sa TP, yung iba hindi nakakasabay sa TP. Naiipit kayo, mga idol. Okay? So, tandaan nyo, kapag sasabay kayo sa ganyan, make sure na bantayin nyo yung token nyo. Dahil anytime, pwede silang mag-TP dyan. No? Pag nag-TP yung mga influencer na pinapalo nyo, ayun yun, minsan kayo, nauhuli na. Diba? Kasi nasasabi na nila na nag-TP sila. Kahit nasabi mong 1 oras before nung nag-TP sila, malaking factor na din yan. Kasi una sa lahat, yung mga ibang influencer din na mas matataas pa sa kanila, nagtitp na. No? So, yun lang sa ngayon KGX, ingatan nyo yung assets nyo. Sabi nga nila, protect your assets. No? Sabi ko din, protect your assets lagi. Para at least kahit tulad ng sinabi ko, di ba, ang dami nga nag-bash natin nung sinabi natin magda-drop yung market. So, FUD pa, tayo pa daw yung FUD, So, tayo pa daw yun, di ba? So, ngayon, ito, nag-drop yung market. O, bakit wala nagko-comment dun sa, natin? Sa Facebook page natin na FUD, di ba? So, ayun. Sila yun. Sila yung mga tipong wala pang alam talaga, totally. Wala pa talagang alam. Na lumabas lang ngayong bull market, mga idol. Okay? So, yun lang sa ngayon KGX, At magdadagdag pa ako ng ETH. Okay? Saludo sa lahat.